Okay, so ito naman, under coupled force pa din tayo. So, solve naman natin itong problem na ito. First F, so ito yung first F. Ano ba ito? Force F. Okay, mayroong force F tayo. Yung force F of magnitude na 50 Newton is exerted to an automobile parking brake lever at the position X 250. So from this point to this point is 250 mm. Replace the force by the equivalent force couple system at the pivot point at 0 or O. Okay, so dito tayo kuha ng moment. Okay, so yun yung mangyayari sa ating problem. So, medyo critical kasi ito naka-incline na 15 degrees. At saka, ito din is naka-incline siya ng 10 degrees. Okay, so yun yung medyo mahirap sa problem nito. Try natin gumawa ng ating drawing. Okay, so ganito yung mangyayari. This is 50 Newton, 100 mm, tapos 250 mm. Okay, so ayan yung nangyari. So enlarge natin ng ganitong size. So from this point, this is 15 degrees yung angle. And kung ipoproject natin ito, ang sabi dito sa problem, that is 10 degree. So 10 degrees siya. So ibig sabihin na ito dito, that is 10 degree. Okay? Magiging 10 degrees yan. Kasi ang kailangan natin kasi masolve itong triangle. Kasi wala tayong angle dito. So kaya kailangan natin maghanap ng mga angles na um, makakapag-justify sa atin para makuha yung uh, problem na ito. Kasi medyo mahirap kasi kung kukunin ko lang yung component nito, okay, madali. Ang problema ko ngayon is pag nakuha ko yung component, yung mga perpendicular distance ko. So, meron akong component dito along x. So, yung problema ko is perpendicular distance ko papunta dito. So, ilan magiging height niyan. Tapos ito, kung kukunin ko tong vertical components naman itong 50, so, hindi ko din alam yung distance nito papunta dito. So, yun yung mahirap. Kaya, kukuha ko ng mga datos in terms of angle kasi yun lang yung makakapag-solve sa problem na ito. So, kung 10 degrees siya, ibig sabihin, 10 degrees din siya ito dito. So, ibig sabihin, itong angle na ito, itong angle dito, that is 25 degree. So, ibig sabihin, itong angle na yan, that is equivalent sa angle niya dito. Okay? Nagigets nyo? Kasi sabi dito, this is 10 degree, so 10 degree siya. And then ito naman is 15 degree, so according yan sa itong drawing. Okay, so ibig sabihin, itong total na yan, that is 25 degrees. Okay, that is 25 degrees. Okay. So, ibig sabihin, makukonvince na natin na ito dito, that is 25 degrees. Okay. So, ngayon, kunin natin itong triangle na yan. So, assume natin that is this one is y1 and this is one is d1. Based from the triangle, meron tayong 100 mm makukuha na hypotenuse. Ito yon. From point O to this point, that is 100 mm. So, makukuha natin yung value ng y1 and tsaka d1. Yung y1, that is sine, okay, from the vector components na naman sa triangle, and then sa trigonometry, ganun pa din yung magiging solution natin dito, walang pinag-iba. Kailangan, kaya halos kabisado na natin yung
trigonometric function na yan. So, magkukompute natin yung y1 na 42.262 mm. Okay, so ibig sabihin, yung cosine 25 natin, that is in terms of your D1, D sub 1. Okay, so that is 90.631. So, i-assume natin or i-test natin talaga kung pwede siya applicable. So, ibig sabihin, based sa drawing, 100, tapos ito naman magiging D1. So, ibig sabihin, mas maliit to compared sa 100. So, pasok siya sa ating matanglawin na ha. So, okay siya, no? Pasok siya sa ating uh, taste na maging maging maliit na distance compared dito sa 100 mm. Okay, maging mapanuring, mapagmatsyag, matanglawin. Yon. Okay. Tapos next naman, ito namang triangle. Yan. Para kunin din natin itong height, tapos itong length na yan. So, bakit kailangan kong kunin yan? Kasi para malaman ko kung ilan distance from here to this point. Okay? Tapos ito, papunta doon. Kaya lang in perpendicular. Ibig sabihin dito, magiging perpendicular. So, makukuha ko to, magiging perpendicular siya. Pag nakuha ko to, tapos nakuha ko ito, din tong height na yan. Dalawang height. Okay. So, ayan, replace natin. So, meron na tayong triangle. So, gaya din ng naulit, sine that is 1, sine 10. So, y2, ibig sabihin, nakukompute natin yung y2 na 43. So, ibig sabihin 43 mm to. Ibig sabihin pala na mas malaki pa yung mas malaki pa yung y2 o yung y1. Yung y2 mas malaki pa compared sa y1. Kaya lang yung drawing natin is ganito. Okay? So, I don't think it is Pero, syempre, sa drawing natin, this would be exaggerated kasi ito 100 mm at saka dapat ito mas mahaba. So, siguro mas mahaba siya doon, kaya syempre, mas humaba din itong 43. Kasi, syempre, hindi naman ito nakadrawing based sa scale niya. Okay. So, cosine, that is D2, makukompute natin from this triangle. So, D2, that is 246.202. So, pwede na naman sa ating mapanuring mata. So, this would be less than 250. Kasi yung 250 natin is ito, yung hypotenuse. So, yung base natin, so ibig sabihin, bababa siya ng 250. Okay. So, at least considered na natin yan. At least na, na natin na medyo maliit siya. Okay na yung sa ating mapanuring mata. Okay, substitute natin yung value. So, ngayon, may distance na tayo dito na D1 at saka dito. So, ibig sabihin, yung D1, ito kasi yung magiging natin, perpendicular distance. Pag kinuha natin yung component nito. Pag ito naman ang kunin natin na component, ang magiging perpendicular distance niya is ito. Diba? That is y1 plus y2. Dito is d1 plus d2. Okay? Kaya yun yung purpose na kinuha natin itong value ng d1, y1, d2, at saka y2. Yun yung purpose natin. Okay? So, ngayon, iskunin naman natin yung components ng force. Okay? From the same triangle, ulit-ulit lang.
Okay, that is Px 17.101 and then your Py is 46.985. And then according sa ating moment, so magmo-moment tayo, yung moment natin is actually hindi ko na i-assume na pag ganun. Kasi or pa clockwise kasi alam naman natin na yung force natin is counterclockwise kaya ika-clockwise ko na din talaga. So ibig sabihin positive lahat ng aking forces. So Px, ito yung Px. Okay, Px papunta doon. So ibig sabihin, okay, yung ikot ko is papunta dito. Yun. So, ibig sabihin, umaayon siya yung Px. So, yung distance natin is y1, itong y1 plus y2. Kasi, dito siya tatama. Okay, dyan siya tatama, di ba? Okay, yung py naman, ito yung py. Ito yung py natin. So, py. Yung py natin, that is, okay, ganito yung rotation natin, ano, sa py. Oops, yun. So, ayon na naman siya. So, py d1 plus dito. So, itong distance naman niya, kasi ito yung magiging perpendicular. Magiging perpendicular distance niya. That is d1 plus d2. Okay? Substitute the value of your y1, y2, d1, d2, and then px and py. We will get the value of 17.291. Yung moment natin is counterclockwise. Okay, so ganun lang yung pagsusolve natin dito sa ating coupled force. Okay, thank you so much.